sinaktan ang lahat. Xuan iba pa si. Ako naman sa North City, nakikita ang mga text nila sa aking telepono, malamang natanggap na nila ang mga regalong ipinadala ko. Xuan, sunduin mo na ang nobya. Tiningnan ng aking mga magulang ang aking suot na suit, hindi nila napigilang mapaluha. Magkakaroon ako ng masayang pamilya. Hindi ko mapapangako sa aking mga magulang na siguradong magiging masaya ako. Kaya ang maipapangako ko lang sa kanila ay kapag iniwan ko na silang tatlo, hindi ko na ulitin ang pagkakamali ng nakaraang buhay. Sina tatay at nanay Gu, paanong hindi nila maintindihan ang ibig sabihin ng kanilang anak? Pero sa ganitong posisyon, maraming pagkakataon na hindi mo magagawa ang gusto mo. Sana maging kasing saya ng anak nila ang kanilang sarili. Xuan, ang mga magulang mo ang palaging susuporta sa iyo. Tiningnan ko ang aking mga magulang na nag-aalala para sa akin, isang ngiti ang sumilay sa aking labi. Matapos kong i-block ang numero ng 3, inilagay ko ang telepono sa aking damit. Matapos ang simpleng pag-aayos, sumama ako sa grupo para sunduin ang nobya. Nang marinig nila ang prompt tone mula sa kabilang linya, ano pa ang hindi nila maiintindihan? Na-block ko na sila. Kaya walang tigil nilang minamadali ang flight. Si Wenxiu ay nakatayo sa labas ng pinto, tinitingnan ang saradong pinto. Sa tuwing naiisip niyang nasa loob ang kanyang pinakahihintay na nobyo, hindi niya mapigilang matuwa. Hindi niya kailanman inakala na magkakaroon siya ng pagkakataong magpakasal sa taong pinapangarap niya. Kahit hindi niya alam kung bakit ko tinalikuran ang 3 childhood friends ko at pinili siyang pakasalan, marahil ito ay awa ng langit sa kanyang mga paghihirap sa mga nakaraang taon. Pero anuman ang mangyari, ang resulta ay pabor sa kanya. Ang mga red envelope ay walang tigil na ipinamimigay. Sa wakas, naawa ang mga tao sa loob at binuksan ang pinto sa harap niya. Nang makita niya akong pumapasok sa kwarto, naramdaman niyang halos lumabas na ang kanyang puso sa dibdib. Nagpanggap si Wenxiu na kalmado habang lumalapit sa akin. Itinaas ko ang aking tingin sa kanya. Nang magtama ang aming mga mata, pareho kaming natigilan. Si Wenxiu ay nabighani sa aking kagwapuhan habang nakaayos. Ako naman ay nagulat sa lalim ng pagtingin sa mga mata ni Wenxiu. Hindi ba't arranged marriage lang ito? Bakit parang natupad ang kanyang pangarap? Kung hindi ako sigurado na wala akong maalala sa ganitong kagandang mukha, iisipin kong nagkaroon kami ng relasyon noon. Si Wenxiu, habang buhat ko papunta sa bridal car, ay parang isang general na nanalo sa digmaan. Kahit malamig pa rin ang kanyang mukha, kahit sino ay makakakita na masaya siya. Medyo nagtaka rin sina tatay at nanay Gu. Bakit iba si Wenxiu sa inaakala nila? Marahil tama ang pinili ng kanilang anak. Makakahinga na sila ng maluwag ng kanyang mga magulang. Sa bridal car, hindi alam ni Wenxiu kung ano ang sasabihin. Ganoon din ako. Kaya medyo naging awkward ang atmosphere. Sabay kaming nagsalita. Tiningnan ko ang kanyang kabadong itsura, bigla akong nakaramdam ng pagluwag. Ikaw muna. Nakangiti kong sinabi. Gutom ka ba? Naghanda ako ng makakain. Mapapagod ka ngayon. Tiningnan ni Wenxiu ang payat na itsura ng kanyang nobyo, medyo nag-alala. Salamat. Magalang akong sumagot. Huwag kang masyadong magalang sa akin. Nang marinig niya humihingi ako ng tawad sa kanya, medyo nalungkot si Wenxiu. Ngayon, talagang curious na ako sa asawa kong ito. Medyo iba siya sa mga chismis. Habang tinitingnan ko ang namumula niyang tenga, nararamdaman kong walang pagtutol si Wenxiu sa arranged marriage na ito. Pagdating sa hotel, dinala ako sa suite para magpalit ng pinakamahalagang damit sa buong kasal, ang elaborately designed wedding gown. Para itong isang maselang inukit na obra maestra, komplikado at detalyado ang pagkakagawa. Bawat hakbang ay puno ng pawis at talino ng mga manggagawa. Nang una kong makita ang wedding gown na ito, nabighani agad ako. Ang makeup artist ko at ang lahat ng kasama ay napahanga. Napakaganda! Nang magpalit si Wenxiu ng wedding gown at lumabas ng dressing room, muling nabighani ang lahat sa kagandahan ni Wenxiu at sa karangyaan ng wedding gown. Tiningnan ng makeup artist ang perpektong balat ni Wenxiu, muling napahanga. Walang makeup ang makakapantay sa kanyang ganda. Ginamit niya ang kanyang buong kakayahan para pagandahin pa ang mukha na ito na parang nilikha ng Diyosa. Papasukin na ang nobyo.
Sa pagbagsak ng salita ng MC, dahan-dahang bumukas ang pinto ng banquet hall. Lahat ng tingin ay napunta sa akin na nakasuot ng custom-made suit. Nakaputing suit ako at matikas na lumalakad. Naramdaman ni Wenshu na parang tinamaan ng pana ni Cupido ang kanyang puso. Lahat ay nangyayari ng hindi kapanipaniwalang maayos. Hinawakan niya ang aking kamay, sobrang kaba na halos magkapalit na ang kamay at paa. Tiningnan ni Gufu ang itsura ng kanyang manugang, muling napahanga sa pinili ng kanyang anak. Makakahinga na sila ng maluwag ng kanyang mga magulang. Bumalik siya sa ibaba at umupo sa tabi ng kanyang mga magulang, marahang tinapik ang kamay ng mga ito. Nagkatinginan silang dalawa, lahat ay nasa hindi nasasabing salita. Nobyo, handa ka bang tuparin ang panata ng kasal? Sa hirap man o ginhawa, sa sakit man o kalusugan, sa ganda man o kupas, sa tagumpay man o kabiguan, mamahalin mo siya, aaliwin, igagalang, poprotektahan. At magiging tapat sa kanya habang buhay? Tiningnan ko ang mga mata ni Wenshu, at buong tapang na sumagot, payag ako. Ang nag-aalab na damdamin sa kanyang mga mata ay halos hindi ko na makayanan. Gusto niya ako. Siguradong-sigurado ako kung paano nagsimula ang damdaming ito. Medyo natulala ako. Nobya, payag ka ba? Muling nagsalita ang MC habang tinitingnan ang natutulalang nobya. Si Wenshu sa tapat ko ay medyo kabadong hinawakan ang aking kamay. Naramdaman ko ang kanyang kaba at bilang pagpapakalma ay marahan kong kinurot ang kanyang daliri. Payag ako. Maaari nang halikan ng nobyo ang nobya. Dahan-dahan at buong taimtim kong hinalikan ang noo ni Wenshu. Kahit karamihan sa kasal ay si Wenshu ang nag-asikaso, pagod na pagod pa rin ako. Matapos maligo at mahiga sa kama sa aming silid pangasalan, nagsimula akong kabahan para sa aming pulot gata. Paglabas ni Wenshu mula sa banyo, mainit ang kanyang tingin habang nakatingin sa akin na nakahiga sa pulang kama. Marami akong gustong itanong sa kanya, pero halatang hindi ito ang tamang oras. Patayin mo ang ilaw. Medyo nautal ako. CJ. Nag-iwan si Wenshu ng isang mainit na dilaw na ilaw sa bedside lamp, yumuko at hinalikan ang kanyang minamahal. Ang mga galaw sa kama ay walang tigil. Hindi ko alam kung gaano katagal, narinig ko ang mahinang paghikbi ni Wenshu. Ayoko na. Sige na, huling beses na. Malambing kong pang-udyo. Sige na nga. Madaling napapayag si Wenshu. Hanggang sa sumikat ang araw, saka lang tumigil ang mga galaw sa malaking kama. Binuhat ko si Wenshu, simpleng naglinis at natulog na. Sa kabilang banda, ang tatlong sumakay ng pribadong eroplano papunta sa lugar ng kasal, tinitingnan ang walang taong banquet hall, alam nilang nahuli na sila. Agad silang nagmaneho papunta sa bahay ng Wen. Pagdating sa labas ng bahay ng Wen, hinarang silang tatlo. Ang mahigpit na seguridad ay pumigil sa kanilang makapasok. Napilitan silang tatlo na bumalik sa kotse at tahimik na maghintay. Bawat minuto at segundo ay napakahirap. Hindi pa nila naramdaman na ganito kabagal ang oras. Hanggang sa sumikat ang araw, bukod sa mga taong namimili, walang sinumang miyembro ng pamilyang Wen ang lumabas. Sinamantala nila ang paglabas ng katulong para mamili, sinundan nilang tatlo. Pagkaliko ng sasakyan, hinarang nila ang sasakyang namimili at pinilit ang katulong na papasukin sila. Matapos ang hindi magandang usapan, pinapasok sila ng katulong. Pagpasok nila sa Wen Manor, diretsong nagtungo sila sa pangunahing gusali. Ang katulong na namimili nang makalaya, agad na kinontak ang security. Tumunog ang alarma sa Manor. Nagising ako sa ingay ng alarma. Anong nangyayari? May pumasok. Tulog ka na ulit, bababa ako para tingnan. Paglabas ni Wenshu, hindi na rin makatulog si Gushuan. Pagbaba niya, nakita niya ang tatlong hindi inaasahang bisita na pinipigilan sa ibaba. Bakit kayo nandito? Sina Liu Ruyan, Shen Yuchu, at Yan Dongping, habang tinitingnan si Gushuan na bumababa sa hagdan, agad na huminto sa pakikipag-usap kay Wenshu. Agad nilang napansin ang mga kiss mark sa liig ni Gushuan na hindi natakpan. Biglang sumakit ang kanilang puso na parang hindi na sila makahinga. Lumingon sila at matalim na tiningnan si Wenshu na puno ng pagkainis, para bang gusto nilang kumuha ng isang pirasong laman mula sa kanya. Hindi pinansin ni Wenshu ang kanilang mga tingin, tumayo at mabilis na lumapit kay Gushuan, inalalayan siyang umupo sa sofa. Hinawakan ni Wenshu ang kanyang ilong. Gutom ka na ba?
Pagkatapos ay sininyasan siyang ipaliwanag kung sino ang tatlo sa sala. Hinarang nila ang mga tauhan sa kusina para makapasok sa villa, napagkamalan silang mga masasamang loob at hinuli. Pakawalan niyo na sila, parang mga ate ko na rin sila. Nang marinig ni Wenshu na ganoon ang sinabi ng kanyang asawa, sininyasan niya ang security na pakawalan ang mga ate. Nang marinig ni Gushuan na ganoon niya sila ipinakilala, nakalimutan ng tatlo ang kanilang kahihiyan, lalo lang sumakit ang kanilang puso. Shuan! Nang makalaya ang tatlo, agad silang lumapit kay Gushuan. Muli silang hinarang. Tiningnan nila ang taong humaharang sa kanila, napilitan silang tumayo sa kanilang pwesto at sinabi kay Gushuan, Shuan, hindi ka pwedeng basta-basta magpakasal dahil lang sa galit. Sumama ka na sa amin pabalik. Hindi ko ipagkakait na kasama mo siya. Sumama ka na sa amin pabalik. Pwede nating kalimutan ang lahat. Ang mga salita ng tatlo ay nagpaalab sa galit ni Wenshu. Akmang magsasalita na sana siya nang pigilan siya ni Gushuan. Pinakalma niya ang tingin sa kanyang bagong asawa, pagkatapos ay lumingon sa tatlong nasa di kalayuan. Liu Ruyan, Shen Yuchu, Yan Dongping, huwag niyong masyadong itaas ang sarili niyo. Ako, dahil sa galit sa inyo, basta-basta na lang nagpakasal. Hindi ba't katawa-tawa iyon? Tungkol naman sa kung ipagkakait niyo o hindi, importante ba iyon sa akin? Sino ba kayo para sabihin ang mga ganyang bagay? Mukhang naging masyadong mabait ako sa inyo noon kaya nagkaroon kayo ng ganyang maling akala. Karapat-dapat ba kayo? Pagkasabi niyon, sumama na siya kay Wenshu para kumain. Tiningnan ni Wenshu ang walang awang mga salita ng kanyang asawa sa tatlo, puno ng saya ang kanyang mukha. Sininyasan niya ang bodyguard na itapon palabas ang mga tao. Huwag istorbohin ang gana ng kanyang asawa sa pagkain. Shuan ni. Unti-unting nawala ang boses. Pagkatapos kumain ni Gushuan, tiningnan niya ang madilim na langit sa labas. Sa kanyang tenga, naririnig niya ang katiwala na nagsasabi kay Wenshu na ang tatlo sa labas ay nakatayo sa pintuan at ayaw umalis. Huwag niyo silang pansinin. Sabi ni Gushuan habang tinitingnan si Wenshu. Huwag mong sadyang ipaalam sa akin ang mga ito. Dapat alam mo ang relasyon namin. Ngayong kasal na ako sa iyo, ibig sabihin, tuluyan ko nang binitawan ang nakaraan. Ang nahuling si Wenshu ay hindi man lang nahiya. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit parang matagal mo na akong kilala. Nang marinig ni Wenshu ang mga ito, medyo nahiya siyang umiti. Sasabihin ba niya sa kanyang asawa na napulot lang niya ang student scene nito sa eskwelahan at na love at first sight siya sa litrato sa esi? Pagkatapos, nang makita niya itong tumutulong sa mga binubuli sa eskwelahan, lalo siyang naakit dito. Nag-isip si Wenshu at nagpasya na lang na maging tapat. Noong high school, magka-eskwela tayo. Bakit hindi kita maalala? Noong panahong iyon, hindi pa ako bumabalik sa pamilyang Wen. Pagkatapos akong kunin ng pamilyang Wen, umalis na ako. Kaya pala, biglang kumulog ng malakas. Nagulat silang dalawa. Bumuhos ang malakas na ulan sa labas. Hindi nila ito pinansin at nagpatuloy sa pag-uusap, gustong mas makilala pa ang isa't isa. Ang tatlo sa ulan ay parang nakalimutan na. Hindi sila sumusuko, nakatayo sila sa malakas na ulan, hinahayaang basain sila ng ulan. Malakas ang ulan, ngunit hindi nito kayang hugasan ang sakit sa kanilang puso. Hindi ba't gusto ko si Li Zifeng? Bakit sobrang sakit ng puso ko ngayong kasal na si Shuan? Ang sinabi ni Yan Dongping ay nagpatigil sa dalawa pa. Habang tinitingnan ang tahimik na dalawa, nagpatuloy siya sa mahinang pagtatanong, sa tingin niyo, hinding-hindi na ba tayo patatawarin ni Shuan? Hindi, si Shuan ang pinakamalambot ang puso sa atin. Alam niyang nababasa tayo sa ulan, siguradong lalabas siya. Siya ang pinakaawa sa atin. Nagpapanggap silang tatlo na nakatayo sa ulan. Hanggang sa hindi na kinaya ng katawan ni Liu Ruyan at bumagsak siya. Sinubukan siyang itayo ng dalawa pa, ngunit bumagsak din sila. Nang dumating si Li Zifeng sa labas ng bahay ng Wen sa North City, ganito ang kanyang naabutan. Nakahandusay silang tatlo sa ulan. Agad siyang tumawag ng ambulansya at dinala silang tatlo sa ospital. Ang pasyente ay kagagaling lang sa kidney donation, hindi pa nakakabawi ang katawan. Naligo sa ganito kalakas na ulan, hindi bumababa ang lagnat. Itong dalawa naman ay dahil sa sobrang dami ng nawalang dugo noon, hindi pa nakakabawi ang katawan. Naligo sa ulan kaya hindi bumababa ang lagnat.
Sa ospital, medyo pagod si Li Zefeng sa pag-aalaga sa tatlo. Walang tigil siyang pinupunasan ang kanilang mga noo at palaging tinitingnan ang kanilang mga swero. Sina Yan Dongping at Shen Yuchu ang unang nagising. Nang makita nilang nasa kwarto sila, akala nila si Gushuan ang nagdala sa kanila sa ospital. Habang tinitingnan ang walang malay na si Liu Ruyan at ang kanilang mahinang katawan, hindi sila nakaramdam ng hirap. May narinig silang mga yabag sa labas. Akala nilang dalawa ay si Gushuan iyon, sabik silang nakatingin sa pinto. Hindi pa nila natatapos ang sasabihin nang makita nilang si Li Zefeng ang pumasok. Pareho silang dismayado. Yuchu, Dongping, gising na kayo. Tuwang-tuwa si Li Zefeng, hindi niya narinig ang bigla nilang nasabing Gushuan. Nag-alala ako sa inyo ng husto. Sabi niya habang papalapit sa kanilang kama, akmang hahawakan ang noo ni Shen Yuchu. Nakita niyang umiwas ito. Agad na namula ang mga mata ni Li Zefeng. Wala akong sakit. Alagaan mo na lang si Dongping. Hindi alam ni Shen Yuchu kung bakit, ayaw niyang pahawakan ang kanyang noo. Wala rin akong sakit. Mas mabuting alagaan mo na lang si Ruyan. Habang tinitingnan si Li Zefeng na malungkot na nakatingin sa kanya, hindi rin alam ni Yan Dongping kung bakit, ayaw rin niyang suyuin ito. Ang sama niyo. Sabi niya at tumalikod para hindi sila tingnan, naghihintay na suyuin nila siya. Naghihintay siya ng matagal, walang pumapansin sa kanya. Naramdaman niyang may mali. Lumingon siya, at nakita niyang pareho silang tahimik na nakatingin sa kisame, hindi alam kung ano ang iniisip. Walang nakapansin sa kanyang emosyon. Akmang magsasalita na sana siya nang makita niyang nagising si Liu Ruyan. Ruyan, sa wakas nagising ka na. Hindi mo alam sila eh. Kagigising lang ni Liu Ruyan nang marinig niya ang walang tigil na pagsasalita ni Li Zefeng. Sumasakit ang ulo niya. Hindi niya napigil ang sabihin, tumahimik ka. Natigilan si Li Zefeng. Anong nangyari? Bakit ganito silang tatlo sa kanya? Nakita ni Liu Ruyan ang luha ni Li Zefeng, naramdaman lang niya ang inis, wala na ang dating awa. Kahapon, nakatayo sila sa labas ng Wen Manor, nakita nila ang tunay nilang nararamdaman. Mahal nila si Gushuan, kaya sobrang hirap nilang tanggapin na nagpakasal si Gushuan sa iba. Si Li Zefeng, dahil lang sa kanyang kahinaan kaya sila naawa. Gusto nilang bawiin si Gushuan, kailangan nilang paalisin si Li Zefeng. Tiningnan ni Li Zefeng ang tatlo na parang may malalim na iniisip, medyo hindi siya mapakali. At ang pakiramdam na ito ay lalong lumalaki. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, kaya pinili na lang niyang magpatuloy sa pagpapakita ng kahinaan para maawa sila. Ang sama niyong tatlo. Hindi ko inalintana ang mahina kong katawan, buong puso ko kayong inalagaan. Tapos paggising nyo, ganito ang gagawin nyo sa akin. Sina Liu Ruyan, Shen Yuchu, at Yan Dongping, habang tinitingnan ang maingay na si Li Zefeng, hindi nila maiwasang isipin si Gushuan. Kung siya iyon, hindi siya gagawa ng ganito, na konting bagay lang, gusto nang malaman ng lahat. Aawa lang siya sa kanila, tahimik na gagawin ang lahat. Tutal, inalagaan din naman sila. Sa huli, nagsalita pa rin sila. Nagpapasalamat kami sa iyong pagod. Bibigyan kita ng pera, bumili ka ng mga gamit. Hahanapan kita ng magaan na trabaho. Umuwi ka na. Hahanapan kita ng bahay. Umalis na kayo ng tatay mo sa villa. Nang marinig nila ang sinabi nito, nakalimutan na ni Li Zefeng na magreklamo. Natigilan siya. Gusto niyo bang putulin na ang ugnayan natin? Galit pa rin sa atin si Shuan. Mas mabuting umalis ka na. Walang emosyon siyang tiningnan ni Liu Ruyan. Kasal na siya. Hindi na kayo mapipilitang magpakasal sa kanya. Bakit ganito ngayon? Sino ang nagsabing napilitan kami? Hindi niyo naman siya mahal. Tumahimik ka. Kailan pa naging karapatan mong sabihin ang nararamdaman namin dito? Malamig siyang tiningnan ng tatlo. Mula nang maakit niya silang tatlo, hindi na siya tiningnan ng ganito ng tatlo. Hindi niya maiwasang isipin noong kararating lang niya sa pamilyang Gyu, nang makilala niya silang tatlo. Noong panahong iyon, ganito rin sila kalamig sa kanya. Ang lahat ng kanyang pagsisikap sa loob ng maraming taon, sa wakas ay nagawa niyang mainis sila kay Gushuan at maging mabait sa kanya. Ngayon, bumalik na naman sa dati. Hindi niya ito matanggap. Kasal na si Gushuan. Para sa akin, sinira niyo ang birthday party niya, tinanggihan niyong magpakasal sa kanya.
Ilang araw lang ang nakalipas. Nakalimutan niyo na ba? Halos sumigaw na si Li Zefeng. Wala namang pakialam sa inyo si Gushuan. Kung talagang may pakialam siya sa inyo, hindi niya hahayaang mabasa kayo sa ulan at himatayin nang hindi man lang lumalabas para tingnan kayo. Tumahimik ka. Sabay na sumigaw ang tatlo. Nang muling ipaalala sa kanila, lalong nagalit ang tatlo. Habang tinitingnan ang sumisigaw na si Li Zefeng, ang kaunting awa nila sa kanya ay nawala na rin. May sinabi ba sa inyo si Gushuan? Kasal na siya, naninira pa rin siya. Hayop siya. Walang tigil siyang nagmumura kay Gushuan, malayong malayo sa dati niyang itsura na parang kawawa. Marahil ito talaga ang tunay niyang ugali. Kung magpapatuloy ka pa sa pagsasabi ng mga iyan, sisiguraduhin kong magsisisi ka. Malamig siyang tiningnan ni Liu Ruyan. Agad na naisip ni Li Zefeng na sila ang mga tagapagmana ng 4 na malalaking pamilya. Dati, handa silang alagaan siya, palaging malumanay at magalang sa harap niya. Pero hindi ibig sabihin na ganoon talaga sila. Personal niyang nakita kung paano nila pinahirapan hanggang sa mabaliw ang isang taong nagkasala sa kanya. Nanigas ang katawan ni Li Zefeng, puno ng malamig na pawis ang kanyang likod. Nagpatuloy siya sa pagpapanggap na tanga. Kagigising niyo lang, hindi pa kayo malinaw. Hindi ko kayo papatulan. Tatawag lang ako ng doktor. Pagkasabi niyon, mabilis siyang umalis ng kwarto. Paglabas niya ng kwarto, naging sobrang pangit ng kanyang mukha, puno ng kadiliman ang kanyang mga mata. Gushuan, bakit hindi ka pa mamatay? Bakit hindi ka pa mamatay? Nagulat ang mga dumadaang medical staff sa kanyang itsura. Pero mabilis niyang inayos ang kanyang ekspresyon at nagpunta para kumuha ng pagkain para sa kanila. Para mapanatili ang kanyang kasalukuyang pamumuhay, kailangan niyang kumapit ng mahigpit sa kanila. Nakatikim na siya ng buhay ng mayaman, paano pa siya makukontento na bumalik sa ordinaryong buhay? Malinaw na nakuha na niya ang lahat ng ito. Mula nang malaman ni Gushuan na mailihim na pagtingin sa kanya si Wenshu, nagsikap siyang suklian ang pagmamahal nito. Ang bagong kasal ay palaging magkadikit na parang pandikit, mabilis na lumalim ang kanilang relasyon. May isang bagay lang na hindi makayanan ni Gushuan. Kahit 3 beses siyang nagpakasal noong nakaraang buhay, lahat sila ay parang wala lang siya. Hindi niya kailanman naranasan ang romansa. Mula nang magpakasal siya kay Wenshu, araw-araw siyang kinukulit nito hanggang hating gabi. Isa na namang gabi. Nakasuot si Wenshu ng transparent mesh nightgown, nakahiga sa kama. Asawa, suot ko na ang paborito mong nightgown. Tingnan mo. Narinig ni Gushuan ang kanyang kaawa-awang boses, lumambot ang kanyang puso. Asawa, hindi mo naman kailangang magsikap ng husto para suyuin ako. Yumeling si Wenshu. Asawa, hindi ko naman sinasadyang suyuin ka. Gusto lang talaga kita physically. Kinabukasan ng umaga, paggising ni Gushuan, yakap niya si Wenshu. Puno ng mga marka ng matinding halikan kagabi ang kanyang leg. Asawa, mamaya, dadalhin kita sa hot spring, mamasahehin ko ang iyong baywang. Yakap ni Gushuan si Wenshu, puno ng kasiyahan ang kanyang mukha. Habang tinitingnan ang taong nasa harap niya na parang hindi mabubuhay kung wala siya, nawala na ang lahat ng galit ni Wenshu. Pagkatapos nilang kumain ng almusal, pumunta na sila sa hot spring resort. Habang tinitingnan ang magandang tanawin ng hot spring resort, kumuha ng litrato si Gushuan at ipinost ito sa kanyang social media. Ang 3 taong nagbabrowse din sa kanilang mga telepono ay nakita ang litratong ipinost ni Gushuan. Ang kamay ni Gushuan ay mahigpit na hawak ng isang maputing maliit na kamay habang naglalakad sila sa isang kawayanan. Kahit sa screen lang, mararamdaman ang kanyang kasiyahan at kagaanan ng loob. Agad nilang ipinadala ang litrato sa kanilang assistant, pinapahanap kung saan ito. Matapos matanggap ang address mula sa assistant, tinanggal nilang 3 ang kanilang mga swero, nagpalit ng damit, at sumakay papuntang hot spring resort. Pagbalik ni Li Zefeng, nakita niya ang 3 nagmamadaling umalis. Agad niyang ibinaba ang kanyang mga gamit at sumunod. Nang makarating ang 3 sa hot spring resort, ilang oras na ang nakalipas. Nakatapos na si Gushuan at Wenshu sa hot spring at kumakain na. Gushuan, hayop ka. Sabi mo dadalhin mo ako para mag-relax, pero ang mga sumunod mong sinabi. Hindi niya masabi ang mga iyon. Nang maalala niya ang ginawa ni Gushuan sa hot spring, biglang uminit ang kanyang mukha.
Puno ng tagsibol ang kanyang mukha habang matalim na tinitingnan si Gushuan. Kinikilig si Gushuan sa tingin ni Wenshu. Pero alam niyang kung hindi niya susuyuin ng maayos ang tao, baka mapalayas na naman siya sa kwarto mamayang gabi. Asawa, lubos kong naunawaan ang aking pagkakamali. Huwag ka nang magalit. Kumain ka na, napagod ka siguro. Puno ng galit na kinagat ni Wenshu ang steak na inabot niya, para bang naglalabas ng sama ng loob habang matalim siyang tinitingnan at ninunguya ang pagkain sa kanyang bibig. Ang akala niyang galit na tingin sa mata ni Gushuan ay sobrang cute. Halos matunaw na ang puso niya sa kakyutan ng kanyang asawa. Walang tigil siyang sinusubuan si Wenshu hanggang sa hindi na ito makakain pa, saka siya dahan-dahang nagsimulang kumain. Nang mahanap ni Liu Ruyan, Shen Yuchu, at Yan Dongping si Gushuan, nakita nilang nakangiti si Gushuan habang pinagmamasdan ang babae sa tabi niyang kumakain, puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Ang atmosphere sa pagitan nilang dalawa ay sobrang tamis, para bang hindi na makakasingit pa ang pangatlong tao. Ang eksenang ito ay labis na sumugat sa puso nilang tatlo. Pakiramdam nila ay hirap silang huminga. Dati, lahat ng ito ay para sa kanila lang. Ngayon, wala nang masyadong tao sa restaurant. Malungkot ang ekspresyon ng tatlo habang lumalapit sa kanila. Ang dalawang kumakain ay hindi napansin ang tatlo, akala nila ay waiter lang na dumadaan. Nang mapansin nilang medyo matagal na silang nakatayo roon, saka lang sila tumingin. Nang makita nilang silang tatlo iyon, ang dating nakangiting labi ni Gushuan ay mabilis na bumagsak. Ano na naman ang ginagawa niyo rito? Hindi ba't malinaw na ang sinabi ko noong huli? Ang pagbabago ng mukha ni Gushuan ay muling sumugat kina Liu Ruyan, Shen Yuchu at Yan Dongping. Shuan, sadya kaming pumunta rito para hanapin ka. Gusto naming makipag-usap sa iyo, pwede ba? Maingat na nagsalita si Liu Ruyan. Ano ang pag-uusapan niyo ng asawa ko? Mapagtanggol na nagsalita si Wenshu. Kahit sinabi sa kanya ng asawa niya na wala na siyang nararamdaman para sa kanilang tatlo, ayaw pa rin niyang hayaang makipag-usap ng mag-isa ang asawa niya sa kanila. Tutal, magkakilala na sila mula pagkabata, mahigit 20 taon na silang magkasama. At napakadaling lumambot ng puso ng asawa niya. Shuan ni. Hindi sinagot ng tatlo ang sinabi ni Wenshu, diretsong binaliwala siya at nakatitig kay Gushuan. Ayaw ni Gushuan na patuloy pa siyang guluhin ng mga ito sa hinaharap, kaya pumayag siya sa kanilang kahilingan na mag-usap ng mag-isa. Pinakalma niya si Wenshu sa pamamagitan ng isang halik sa labi. Pagkaalis ng mga tao, malamig niyang tiningnan ang tatlong nakatayo. Umupo kayo, magsalita kayo. Ang dobleng pamantayan niya sa pagtrato sa kanya at kay Wenshu ay hindi ikinatuwa ni Liu Ruyan, Shen Yuchu at Yan Dongping. Naiinip si Wenshu sa labas ng restaurant, sinisipa ang mga bato. Nakita niya ang isang lalaking nakaputing sweatshirt, pangkaraniwan ang itsura, na lumapit sa kanya. Nakatitig ito sa kanya na parang galit. Akala ni Wenshu ay nahaharangan niya ang daan nito, kaya umusog siya ng kaunti. Nakita ni Li Zefeng ang kanyang ginawa, biglang nanigas ang kanyang ekspresyon, ngunit mabilis niyang inayos ito. Ikaw ba ang asawa ni Shuan? Tiningnan ni Wenshu ang kakaibang lalaki sa harap niya, hindi sumagot. Ako ang anak ng katiwala ni Ginoong Shuan. May kaunting hindi pagkakaunawaan si Ginoong Shuan sa akin. Gusto niya ang mga dalaga ng pamilyang Liu, Shen at Yan. At ang tatlong dalaga naman ay medyo espesyal sa akin, kaya madalas niya akong pinupuntirya. Sabi niya habang malungkot na kumukunot ang noo. Pumunta ako rito para humingi ng tawad kay Ginoong Shuan. Sana huwag siyang magpadalos-dalos dahil lang sa bugso ng damdamin at magsisi habang buhay sa isang padalos-dalos na pagpapakasal. Tutal, mahal na mahal niya ang tatlong dalaga. Habang puspusang gumagawa ng kwento si Li Zefeng tungkol kay Gushuan, hindi niya napansin na ang ekspresyon ng babae sa tapat niya ay nagbago na mula sa walang emosyon patungo sa sobrang simangot. Ganito na ba kababaw ang mga lalaking green tea, mapagpanggap ngayon? Hindi na makatiis si Wenshu, pinutol niya ang kanyang walang tigil na pagsasalita. Natigilan si Li Zefeng at hindi makapagsalita. Ayoko lang masaktan ka. Bakit ba hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob? Ang tatlong dalagang sinasabi mo, sila ba yung tatlong babaeng laging nakabuntot sa asawa ko? Ganoon sila ka-espesyal sa iyo, bakit hindi maganda ang iyong kutis? Masyado ka nilang pinabayaan, no?
Hindi tulad ng asawa ko, mula nang ikasal kami, nagningning ang buong pagkatao niya. Ikaw na daga sa imburnal.